Okay, so itong vlog natin ngayon ay para sa mga baguhan na nagtatanong kung kukuha ka ba ng business permit o kukuha ba ako ng business permit, Ate Rose. Hello mga kasari! Happy New Year sa inyong lahat. Ngayon ay January 6. Kumusta? Kumusta ang ating New Year? Okay, so hindi na ako magpaligoy-ligoy pa for today's vlog. Ang topic natin ngayon ay about sa business permit. Time check is mag-aalauna na ng tanghali. Nag-iisa lang ako dito kasi nga si Kuya Dave umalis para mag-process ng aming business permit. Trabaho niya yan. Siya yung naka-assign sa pagpa-process ng business permit kasi nga may sasakyan siya kung saan pupunta, ayan, kukuha ng mga requirements, kung ano yung mga pangangailangan, madali na lang para sa kanya. Kaya siya yung nakatuka sa business permit. Pero hindi ko pa masasabi sa inyo kung magkano lahat yung nabayaran namin ngayon kasi on the process pa si Kuya Dave. Okay, so itong vlog natin ngayon ay para sa mga baguhan na nagtatanong kung kukuha ka ba ng business permit o kukuha ba ako ng business permit, Ate Rose. Ayan, kasi may mga nag-PM sa akin, may nag-text na may nagko-comment din sa mga last vlog ko na Ate Rose, ganito, maliit lang yung tindahan ko, bago pa lang ako, kukuha ba ako ng business permit. Okay, so makinig kayong mabuti mga kasari kasi pag makakuha ka na ng business permit, mapasukan mo na yan, hindi ka na pwedeng umatras kasi may record ka na. Ayan, pupuntahan ka na nila. Okay, so ayan. Sa mga bagong nagsasari-sari store, ayan, ito yung tips ko sa inyo na ma-share ko sa inyo kasi hindi po madali na kukuha ng business permit. Ayan, depende po yan sa location kasi may mga area po na napaka-stricto kapag kukuha ng business permit. Maraming mga proseso, stricto sila. May mga ibang area din na tulad sa amin dito sa Gensan, hindi naman gaano ka-stricto. So, online lang kami mag-enroll and bayaran lang tapos hihintayin. And may mga ipa-process pa na hindi na masyadong anong tawag niyan, yung hassle na pipila ka pa ng mahaba talaga kasi sa online na lang. Okay? So, mga kasari, dalawa po yung permit na kukunin mo kung ikaw ay may sari-sari store. Una is yung barangay permit. Ayan. Una is yung barangay permit. Pangalawa ay ang city permit. Yan. So, kami, sa ganitong tindahan, business permit na kami ng city. Ayan, city business permit na kami. Pero, marami pa rin mga malalaking tindahan na walang city business permit. Barangay permit lang ang kinuha nila. Pero, yun nga, nakadepende yan sa lugar kung saan ka, kung ang lugar mo ba ay hindi sila stricto. Kasi may mga lugar talaga na kahit napaka-liit lang ng iyong tindahan ay kang kukuha ng business permit. Kukuha ka talaga. Ayan. So, mandatory talaga yan na kukuha ka talaga. Okay, so ito'y tips ko lang mga kasari ha, depende to sa lugar ninyo tulad ng nabanggit ko kanina kung stricto ba sila o hindi. Kung ikaw ay bagong sari-sari store pa lang, nag-i-start ka pa lang tapos maliit pa lang ang puhunan mo, huwag kang atat na kukuha ka agad ng permit. Kahit na nga sa barangay, huwag lang muna. Kasi nga, nag-start ka pa lang, kunti pa lang yung laman ng tindahan mo. Ito ay para sa mga maliliit lang na tindahan, di ba? Kunti pa lang yung laman ng tindahan mo, tapos maliit pa rin yung benta mo at hindi mo pa alam kung magsusurvive ba yung tindahan mo. So, wag ka kaagad kumuha ng permit. So, pag matansya mo na okay yung tindahan mo, ayun, tuloy-tuloy, successful yung tindahan mo, may mga naman, maghintay ka na lang kasi may mga mag-ikot naman sa lugar ninyo kung taga-barangay ba sila or kung taga-city ba sila. Kasi kung sa city na ang iikot sa lugar ninyo, ang tawag yan ay mapping. So, kasama ka na sa mapping. Ang mapping is yung mga
pinupuntahan nilang tindahan na wala pang business permit. Yun yung nagmamapping sila. So, kung may barangay dyan na umikot sa inyo, kasi nga sinita kayo, ang iba din dyan ay nireport kayo ng inyong mga kakompetensya, kung bago ka pa lang, tapos in-report kayo na si sari-sari store dyan, sa kabila, walang business permit, kaya puntahan talaga kayo ng barangay kung in-report kayo, tapos nalaman ng inyong kakompetensya na wala ka pang barangay permit or basta permit. So, first na mo, kung barangay, kung taga-barangay man lang yung pumunta sa inyo, so kukuha ka na lang ng barangay permit. Punta ka sa barangay kung saan ang location mo, and kukuha ka ng sedula, ganyan naman yung process dyan. So, bayaran mo na lang kung magkano. Yearly naman yan mga kasari, yearly naman. Huwag ka mag-alala kasi kapag barangay permit is hindi naman gaano kalaki yung mabayaran mo kapag barangay. And ito pa, kapag may barangay permit ka na, tapos wag kang kukuha kaagad ng city business permit. Hayaan mo na lang muna yung barangay permit mo. Unless kung wala pang pumupunta sa tindahan mo na taga-city. Ayan, yung taga-city na kasama ka na sa mga mapping or yun na nga, tinuturo ka na rin na wala kang city business permit. Ayan, yung makapag-report sa'yo. Pero kung may barangay permit ka, yun na lang muna. Okay, yun na lang muna. So, pwede ka mang makiusap na maliit lang naman yung tindahan mo. Kung maliit pa talaga, pwede mo silang pakiusapan na barangay permit lang muna ang kukunin mo. Ayan, pero yung iba, ipurso ka talaga na kumuha ng city permit. Pero wag ka munang kukuha ng talaga city permit, mga kasari, kasi once na kumuha ka na ng city permit, yearly na yan, nakikita na yan sa record ng City Hall na may permit ka na, may pangalan ka na doon, nakikita na yan. So, kung hindi ka mag-renew, kung hindi mo yan i-renew, may penalty ka and pupuntahan na ang tindahan mo kasi nga may record ka. Pero, kapag, ayun na nga, problemado ka pa kasi ba't ako kukuha sa city? Kasi expected na yan, pag sa city, kukuha ka na ng BIR. So, magbayad sa BIR. Tapos, maraming bayarin. Maraming mga bayarin na naka-attach doon sa resibo, mga kasari. Kaya hindi po talaga basta-basta kumuha ng business permit kung yung tindahan mo naman ay hindi pa gaano ka mabenta. Okay, pero naman, itong sa amin, ganito kalaking tindahan, kompleto ako, may bigas, meron ako mga alak, so kumuha talaga kami ni Kuya Dave, kasi nga, in case na, siyempre may mga alak kaming benta, kung magka-problema, meron naman kaming permit, o may i-report kami na may mga bumili dito, na mga masasama, so meron kaming city business permit na talaga, so wala kaming, kumbaga sa amin safe kami, wala kaming problema. Okay, so sana ba ko? Basta't may bibili, mawala talaga tayo sa topic. Ayan, normal lang yan, tindahan tayo mga kasari. So kami ni Kuya Dave, year 2010 na ako nakakuha ng business permit. Barangay lang talaga ako mga sisi ko. 2003, 2004 kami nag-start ng tindahan. So almost 10 years din ako sa barangay permit. Pero nang lumaki na yung lumaki na yung tindahan ko, tapos dumami na yung tao dito sa subdivision, napasukan na ng city. So pumunta na dito yung city. So after 10 years pa talaga ako nagbarangay permit. 500 lang ang yearly ng barangay permit, mga kasari ko, kung alam mo lang. Aywan ko lang sa lugar ninyo. Ayan, dito sa amin before, yung nabayaran ko is 500 yearly na yan. Tapos sidula mo, magkano lang yung sidula noon? 20 pesos to 50 pesos. Tapos, nung 2010, yun na, nagmapping na sila, nakasama na yung tindahan ko, pumasok na sila dito kasi dumami na yung mga tao dito. Ayan, so ngayon, malaki na talaga yung bayaran ng business permit. Nasa 10 to 15,000 kami, and hindi pa yan kasi yearly po tumataas yung business permit. Yan, tumataas na yan kapag may record na kayo. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kapag may record ka na,
mandatory mo na talagang kukuha o i-renew yan. Kasi pag hindi mo i-renew yan, may interest yan, tataas ang iyong bayaran. May multa ka, ayan, may multa ka pala. And pupuntahan ka kung hindi ka nag-renew. Tapos bigyan ka ng ilang mga months, kung hindi ka pa makapag-renew, maaari nilang i-close yung iyong tindahan. Kaya, kung ikaw, huwag kang atat na kumuha ng city business permit. Barangay permit lang muna. Ayan, barangay permit, at least may permission ka dyan sa barangay mo. Kasi yun yung sinabi ko, kapag may record ka na sa city, ayan, hindi mo na talaga yan pwedeng atrasan pa. Kasi pupuntahan ka na nila. Pero, kung ang tindahan mo naman ay okay na, tapos lumaki na yung tindahan mo, need mo na talagang kumuha. Kasi tulad na nabanggit ko kanina, kapag may magka-problema, pag mag-report ka sa police and hanapan ka ng business permit, kung may mga problema ng darating, hindi natin tulad noon, may mga customer kami dito kasi pwede pa kaming magpainom dito sa labas ng alak. Tapos mag-away-away. Ayan, hindi pa naman sila nag-away. Yung kunting malapit na mag-away. Ayan, kung may mangyari man dyan sa harapan ng iyong tindahan, ay may city business permit ka. Ayan, yun lang yung maganda. And sa lahat naman siguro ng area ngayon, talaga yung business permit, lalong-lalo na sa mga wholesaler, yung mga malalaking establishment. Pero kung tayo ay maliit na tindahan man lang, tapos nasa sulok ka pa ng barangay mo, barangay permit lang muna mga kasari. Okay, so ito tandaan nyo yung mga sinasabi ko sa inyo sa mga bago pa lang. Alam ko may nagre-research na ngayon kung kukuha ba ako ng business permit. Ayan, sinabi ko na sa inyo ha, huwag atat na atat. Okay, so bukas o susunod na araw siguro mag-update tayo kung natapos na yung business permit namin at kung magkano yung inabot ng nabayaran naming business permit. So sa ngayon, ito lang muna mga kasari, and thanks for watching. Happy New Year. See you next vlogs. Bye for now.